Hindi. Tingin niya. Hindi bali. Basta umalis na ako sa bahay niya. Hindi rin kasi ako komportable na nung umpisa pa lang. So I decided to go. Ang kailangan lang natin gawin, magsariling sikap sa damar na matagal ko na yung iniisip. Yung idea natin na ilalaban para sa Dream Art Center. Pwede natin ito gamitin. Tapos maglagay tayo ng hanok sa mga part. Palitan lang natin yung ibang materials para magmukhang modern ang environment. Magandang ideya yan. Siguradong malakas ang laban mo. Lalo na sa malaking kumpanya ang kalaban mo tulad ng Mary. Ang ibig kong sabihin, para lang ayusin ng MS Group ang concept. Concept din ng Sanggoji ang ginagawa. Alam mo naman kung gaano sila kagaling magnakaw ng concept. Paano kung hindi tayo makakuha ng contract sa Dream Art Center? Wala natin, maraming pwedeng mangyari. Gaya ng pwedeng mong ipasara ang kumpanya. Tapos sa supermarket na lang ako magtatrabaho. Ayoko na magtrabaho sa supermarket. Ayoko na magtinda ng kimchi at bulgogi. Wala lang siya sa sarili niya. Kaya nagawa kapag niyang balikan. Kung nandito lang ako noon, siguradong susungal-ngal ko yung bunganga niya. Nung nalaman pinarintahan ko yung kwarto niya, bigla niyang pinalabas na ako yung masama. Grabe siya. Ikaw naman, hinayaan mo lang siya. Sinabunutan ko siya. Tapos sinabihan ko siya, pading yung lalaki kasi gusto niyang akitin. Sabi ko sa kanya, sige, gawin mo. Hindi kaya narinig ni Gino yung sinabi mo na yun kay Lazy? Nakakaloka ka talaga. Tawagan mo. Alam ko, yun ang dahilan kaya siya umalis. Kasalanan ko ang lahat. Walang sagot. Text, pakirefund ng pera ngayong araw. Bakit? Ayan, tuloy nagalit siya. Ang ganda ng pagkikilala ko sa inyo. Okay lang sa akin. Hindi naman siya mahilig sa babae. Hindi rin ako komportable sa kanya. Wala ka sa posisyon para mamili kung sino ang titira. Teka, kung nahuli ko lang si Anjo at nakuha ko yung pera sa kanya, di sana diniposit ko na yung pera sa lalaking yun. Dahil kung tutuusin, nakakaawa siya. Ikaw, Anjo, hinahanap kita. Aray ko, bakit mo ko pinatukan? Ay, pasensya na po. Mano, nakita niyo po ba siya? Anjo, asan ka na ba? Hindi ka pwedeng tumakbo habang buhay. Magkita tayo at mag-usap. Pwedeng makaisip tayo ng paraan. Basta mag-usap tayo, hindi imposibleng hindi maresolusyonan ang problema natin. Ganito lang ang gawin natin ha, okay? Tawagan mo ako. Ay, Diyos ko, tingnan mo, tinanggal niya lahat ng nilalagay niya sa mukha kaninang umaga. Nagsasaya lang siya ng makeup. Naku, nakakatakot, nag-iiba na siya. Bumalik na yung dati niyang anyong halimaw. Kayong dalawa, bakit kayo interesado sa buhay ng ibang tao? Ano naman sa'yo? Anong pagkailan mo kung interesado kami o hindi sa buhay ng ibang tao? Wala ba kayo magawa? Mabuti siguro matulog na lang kayo. Huy, tama ka. Wala nga kaming magawa. Tama, pinalayas ka nga ng asawa mo. Kaya kami ang pinagbubuntungan mo. Grabe ka talaga. Subukan mong tumayo. Anong pakiramdam mo? Mabuti naman ako ng konti. Yan, na-imagine na yung si Gino. Pag nakita na yan, may inalalayan. Isip niya na, sa ganitong sitwasyon, kailangan mo lang gawin ay magpasalamat.